Nang tumanggi ang propeta, Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan na magsagawa ng salatul janaza. Dahil sa utang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Mga kapatid, may mga sugat na hindi nakikita, may mga luha na hindi naririnig, at may mga pasanin na tahimik nating dinadala. Isa na rito ang utang. Sa mundong ito, maaring ito ay papel lamang. Ngunit sa kabilang buhay, ito ay pananagutan na maaring pumigil sa kapayapaan ng kaluluwa. At ngayon ating balikan ang isang pangyayari na nagpaiyak sa mga sahaba, ang araw na tumanggi ang propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan na magsagawa ng salatul janaza. Ang kwento na nagpayak sa mga sahaba, may isang lalaki na namatay. Dinala siya ng mga sahaba sa propeta Muhammad, sumakanya. Nawa ang kapayapaan upang ipagdasal. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. Nakahiga ang yumao, umaasa sa huling panalangin ng sugo ng Allah Azza wa Jal. Ngunit bago magsimula nagtanong ang propeta, may utang ba siya? Sumagot ang mga sahaba, o sugo ng Allah Azza wa Jal. At sa sandaling iyon sinabi ng propeta, ipanalangin ninyo ang inyong kapatid, hindi siya ang namuno. At ang mga sahaba ay napaisip, hindi ito pagtanggi ng awa, kundi pagtuturo ng katotohanan. Hadith mula sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Ang kaluluwa ng mananampalataya ay nakatali sa kanyang utang hanggang ito ay mabayaran. The soul of the believer remains suspended because of his debt until it is paid. Paliwanag, isipin mo kapatid, maaring ang tao ay nagdasal, nag-ayuno at gumawa ng kabutihan, ngunit may isang karapatan ng tao na hindi na ibalik. Hindi ito parusa, ito ay hustisya. Hindi ito kawalan ng awa, ito ay paalala. Hadith, ang propeta ay humihingi ng kanlungan sa utang. Sa Sahih al-Bukhari, Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Nang tanungin kung bakit madalas niya itong sabihin, sinabi ng propeta, Inna rajula idha gharima haddatha fakadiba wa wa'ada fa akhlafa. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo laban sa kasalanan at utang. Kapag ang tao ay nalubog sa utang, siya ay nagsisinungaling kapag nagsasalita at hindi tumutupad sa pangako. O Allah, I seek refuge in you from sin and debt. When a person falls into debt, he speaks and lies, and promises but breaks it. Quranic reminder, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. O kayong sumasampalataya, kapag kayo ay nagkaroon ng utang sa isa't isa, ito ay inyong isulat. O you who believe, when you contract a debt for a fixed time, write it down. Mga aral na tumatago sa puso. Ang utang ay hindi kahihiyan, ngunit ang pag-iwas sa pagbabayad ang tunay na bigat. Ang Islam ay nagtuturo ng katapatan kahit sa maliliit na bagay. Ang komunidad ay dapat magtulungan sa pasanin ng isa't isa. Ang awa ng Allah Azza wa Jal ay malawak, ngunit ang karapatan ng tao ay kailangang ibalik. Dua laban sa utang. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. O Allah, sapatin mo ako sa halal laban sa haram at pagyamanin. Mo ako sa iyong biyaya upang hindi ako mangailangan sa iba. O Allah, suffice me with what you made lawful instead of unlawful, and enrich me by your bounty from needing others. Motivational quotes by Be Inspired. Ang utang ay maaaring mawala sa papel, ngunit ang kapayapaan ay bumabalik lamang kapag ito ay nabayaran. Ang bawat bayad na utang ay isang tahimik na dua na tinutupad. Ang responsibilidad ay hindi tanikala. Ito ang daan sa dignidad. Mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa mabigat na bulsa. Kapag ikaw ay tumupad sa pangako, ikaw ay pinapahinga ng Allah Azza wa Jal sa puso. Inspirational message. Mga kapatid, kung ikaw ay may utang ngayon, hindi ka nag-iisa. Ang buhay ay puno ng pagsubok, at minsan ang utang ay bahagi ng pakikipaglaban para sa pamilya at pangarap. Ngunit ang Islam ay relihiyon ng pag-asa. Ang bawat hakbang sa pagbabayad ay ibinibilang-bilang kabutihan. Ang bawat intensyon ay naririnig ng Allah Azza wa Jal. At kung ikaw naman ay may kakayahang tumulong, maaring ang pagtulong mo sa pagbabayad ng utang ng iba ang maging dahilan upang pagaanin ng Allah Azza wa Jal ang iyong mga pasanin sa araw ng paghuhukom. Isipin mo kapatid, isang araw dadalhin tayo sa huling hantungan, tahimik ang paligid, naiwan ang mundo, at sa sandaling iyon ang tanong ay hindi kung gaano karami ang naipon natin, kundi kung gaano kalinis ang ating pananagutan. Naway ang iiwan natin.
ay hindi utang kundi dua ng mga taong ating pinakitaan ng katapatan. Mga kapatid kong Muslim at kaibigan nating non-Muslim, ang kwentong ito ay hindi pananakot. Ito ay paalala ng awa, hustisya at responsibilidad. Naway tulungan tayo ng Allah Azza wa Jal na maging tapat sa ating pangako, maingat sa utang at maawain sa kapwa. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.